Hi guys! Welcome dito sa The Sun at Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading. Your energy at this time. The Moon. May malalaman kang sikreto. Kasi upright yan. May malalaman kang deceit, secret, something na hidden. What's with the moon here sa energy mo? Na merong in love sa'yo na person. Ex mo ang in love sa'yo. Upright ba yan? Ex mo in love sa'yo. See? Or past person mo in love sa'yo. Or emotional siya pagdating sa'yo. Na nagiging emotional or na-attach siya sa'yo. Malapit yung loob niya sa'yo. Nagkikare siya sa'yo. Affectionate siya sa'yo. Understanding. Dahil sa love na naramdaman niya sa'yo, nagiging courageous siya. Kasi may color blue, ayan. Parang white din to kasi parang gray, may pagka-grayish. Pure yung love niya sa'yo, ng ex mo na yan. Hindi pure. Hindi pure. Basta love ka lang niya. Ayan. Malalaman mo. Ano pa tong the moon na to na malalaman mo? Ace of Pentacles. Na si person mo handa na mag-offer ng something serious. A stable offer, a huge offer sa'yo. Yes, sa'yo, na ex niya. Clarified by Three of Swords. Sa'yo, na ex niya, oh. Na parang nakahanda na yung bahay at lupa eh. Or else handa na siyang bumuo ng family with you. Pwede may bahay at lupa na siya. Or pwedeng kung nangupahan lang siya, edi yun na yun. Di ba? Gusto niya mag-umpisa ng fresh start. Kasi color green, no? A fresh start. Yung magsama kayo sa isang bahay. May bahay dito yun. And naging flexible tong person mo. Parang alam mo yung walang more reasons. Walang nabablock sa kanya na gawin to. Na magsimula kayo na magsama. Na mag-offer sa'yo na something stable, grounded, serious na offer and a huge offer which is magsama na kayo sa isang bahay. Ganon. And para bang na-inspire tong person mo na to ng love na naramdaman niya sa'yo. Yung pagmamahal. Para bang love is everywhere. Kasi color pink. Love is everywhere. Si person mo ngayon, dahil gusto niya na makasama ka at makapiling ka, kaya gagawa siya ng paraan. Kasi pag gusto, may paraan. Pag ayaw, ay may dahilan. O, diba? Ngayon, itong person mo, dahil gusto niya makasama ka, ay may paraan na siya. Wala nang, yung mga rason-rason. O, diba? Wala nang blockage. Kasi gusto niya eh. Gusto niya talaga makasama ka eh. Paano mo malalaman na in love sa yung person mo? Dahil dadalhin ka niya? Hindi. Hindi dahil dadalhin ka niya. Kundi
Para ba may pag-alis dito? Ayun o. Six of Swords. So, pero iba to sa ibang Six of Swords. Kasi, isasama ka niya. Isasama ka niya. Yan ba yung term doon? Isasama ka niya. Kahit na para bang ang bigat, may responsibility, o mabigat na no, kasi kunwari ikaw to, itong pusa, o ikaw itong daladalan niya. No? Siyempre may responsibility na yan pag isama ka niya. O, palayo. Isasama ka niya palayo. Ilalayo ka niya. Doon mo malalaman na mahal ka niya. Dahil, ilalayo ka niya. Isasama ka niya sa, maybe sa lugar nila, no? Kahit na, syempre, gastusin. Yung gastusin, mahal ang bilihin ngayon. Mahal ang pamasahe. Mahal ang lahat na. O, di ba? O, kahit parang umaaray na yung bulsa niya. Or kaya ay, mabigat sa, kasi responsibility ka na niya eh. O, mag-responsibility ka na niya. So, ano pa? Ang in-embody mo energy ngayon. The Father. You are strong, masculine, more on masculine. Hindi sa more on masculine. Instead, you are strong. You're strong. So yes, ito yung pinakailalim. So yes, you're strong kasi the Father, di ba? Malalakas ang lalaki, di ba? Pero may babae din malalakas, syempre. Solid, grounded, and matibay. You are also brave. Kasi may lion dito. Parang king. Parang ganun. Lion king. Parang lion king. Or maybe, you are someone na parang seryoso sa buhay o responsible na person. Babae lalaki ka man, responsible ka. Kasi 'di ba, lalo na sa financial responsibility talaga ng father 'yan. Parang ganon. Babae o lalaki ka man, responsible ka like a father. Ganon. Ano pa ang in-embody mo energy ngayon? The Senescal. May mga keys kayo, napakabilis ng isipan mo, active, at mabilis ka mag-isip, sharp, clear, walang blockage. Oh, you have the keys to understand or to know. To know talaga. To open the closed doors. Hindi to understand ha. To know. To open the locked closed doors or yung mga nakasara. Kunwari ay book of knowledge. Libro na hindi siya basta-basta buksan or kaya kaalaman na hindi siya basta-basta mabuksan o ikaw mabuksan mo yon. Parang ganon. Or anything na pwede mong buksan na meron kang key para mabuksan yon. Para malaman mo kung ano yung nasa loob niyan, kung ano yung katotohanan, mga ganon. Ano yung feelings ngayon ng person mo na to na may malaking offer sa'yo? Naka-recover na siya sa sadness,
emotional turmoil, sa panghinayang, sa regret, sa kalungkutan, yung parang nagmukmok and then naging emosyonal. That's why, na siya, stable na siya. Kasi, naka-recover na siya from this. Ano ang iniisip ngayon ng person na to na mag-offer sa'yo ng a huge offer na yan? Temperance. Ang kumalma lang muna, mag-relax, mag-obserba. Bakit? Yung mata niya, ayan o, na isa, naka-open, yung isa nakapikit. Mag-obserba. Mag-heal. Kasi kaka-recover niya lang din dito yun. Sa emotional turmoil. Ibig sabihin na depressed siguro to. Na stress. Na naging emotional. Na grief. Dahil sa'yo. Pero naka-recover na siya. So, ibig sabihin, ready na siyang mag-approach yun sa'yo kasi naka-recover na siya. Ano ang naisabihin sa'yo ng person na to na may malaking offer sa'yo? Ay, gusto niyang makasal kayo agad. Hindi naman agad na makasal. Gusto niya magkaroon ng stability agad sa inyo. Gusto niya magkaroon ng stability agad sa inyo. Kaya pala, parang nagmamadali siya. Nagiging courageous siya. Hindi siya mapigilan ng mga negativities. Yung mga nagko-cloak sa kanya para pigilan siya. Para kontrolin. Para bang na-ward off lahat. Hindi nila kayang pigilan. Hindi nila kayang hadlangan itong person mo na to. Na gusto kang maging partner, na gusto na magkaroon kayo ng relationship, a stable relationship. Ang gusto niya magsama na kayo. Oo, yun ang gusto niya, yun ang offer niya, magsama na kayong dalawa. So, ganun ay mas lalo ninyo makilala ang isa't isa. At maging komportable kayo sa isa't isa. At masanay na sa isa't isa. Kasi hanggat hindi pa kayo nagsasama, hindi nyo pa gaano makilala yung isa't isa niyan. Lalo na kung yung pinapakinggan ng person mo, ikaw, ay yung comment, paninira ng iba sa person mo o sa'yo, ay yun ang tingin ninyo sa person nyo, kung ano yung sinasabi ng iba. Pero pag nagsama na kayong dalawa, makikilala nyo ng gusto yung isa't isa. Kung ano yung totoo, kung ano yung person mo talaga. Makikilala ka din ng person mo kung ano ka talaga, yung totoong ikaw. At hindi based sa sinabi ng iba, sa kwento ng iba, sa paninira ng iba. Kadalasan pa naman sa mga tao ay mahilig manira, manipulative. Ayaw nila maging masaya ang iba. Masyadong deceitful. Yung iba, gagawa ng kwento. Para siraan si person mo, para siraan ka sa person. Para kasiraan si person mo sa'yo. Ganon.
Ano ang next na mangyayari sa buhay niyo? Ng person mo na yan. May-unite ko yung dalawa nito. Full of love. Mag-umpisa ka ng relationship. O maybe, ikakasal kayong dalawa. Kasi yung parang kinakasal. First union. Kung hindi man agad makasal ay magsama kayong dalawa. May-unite kayong dalawa. Mag-umpisa na kayo ng relationship o magsama kayong dalawa. Ano pa? Ang next na mangyayari sa buhay mo niyan. Uy. Ay guys, merong key. Ano tong bubuksan nyo? Pass. Pass. Pass nga. It's a pass. Na magkasama na kayong dalawa. Sa pass na yan. Oo. Yan ang bubuksan ninyo. Ang path na yan na lalakbayin ninyong dalawa na magkasama na kayo. Ano yung path na yan na lalakbayin ninyo na magkasama kayong dalawa? Lovers, clarified by lovers. It's your spiritual path. You are meant to be together. It's divinely guided. Yung connection nyo. You are both guided to be together. And siguro, may divine plan yan. No? O nag-undergo kayo sa tinatawag na divine plan. Yan. And your connection is divinely orchestrated. Ang magsama kayong dalawa, ang ma-unite kayong dalawa, ang magkasama kayo sa, saan yan? Mission nyo? Mission? Hindi. Ang magsama kayo sa buhay. Magsama kayo sa buhay. Sa path na yan, o buhay na, magkasama kayo na mamuhay. Yan. Yan na yung path na yan. And then, ano maging buhay ninyo together ng person mo na yan? Bouquet. May kasalang mangyayari. Yan. Or palaging bouquet, di ba sa kasal yun? Talagang may kasalan na mangyayari. Kakasal talaga kayong dalawa. Tapos, ano pang mangyayari sa inyong dalawa? Ano maging buhay ninyo? The moon, may paglilipat. Lilipat kayo. 8 of hearts or 8 of cups. Parang 8 of cups to sa ibang anay. May paglilipat to guys. Lilipat kayo sa place na maybe tago with the moon. No? Sa moon na moon card. Parang sikreto, tago na lugar to. Na place. Pero may bahay dun. Ayan. Baka sa person mo na bahay yan na nabili niya na property o pinagawa niya. O kanyang property to. Basta tago siya. Sikreto. Kasi, bakit sikreto? Sikreto yan. Bakit sikreto? Para ano? Ay, para makaiwas sa sikretong lugar o tagong lugar. Para makaiwas sa mga shooters. Oo, para makaiwas sa mga shooters. Sino? Ikaw? Bakit ano tingin ng person mo sa'yo? Habulin ka? Pwede. Ano tingin ng person mo sa'yo ay attractive ka? Kaya dun ka niya dadalhin, dun kayo titira sa tago na lugar para walang makipag-flirt sa'yo, walang lalandi sa'yo, walang manligaw sa'yo kung babae ka, ganun. Para walang mga agaw sa'yo.
Ano ang next na mangyayari sa buhay mo niyan? May aalisan ka, may tatalikuran ka. Ano yan? Lugar. Lugar ang aalisan mo. Tatalikuran mo yung lugar na parang hindi naman abundant tong lugar na to. O hindi abundant yung buhay mo, para bang there's delays. With the number 8, restrictions. Saturn energy, number 8. Naging emotional ka lang dyan. Hindi ka masaya dyan. Negative yung buhay dyan. Parang stagnant. Stagnant yung tubig. Parang walang growth. There's hardships. Lilipat ka sa place na ito yung place na lipatan mo. Para bang abundant yung, yan na, ito na yung place na lilipatan mo. Aalis ka sa lugar nyo kasi hindi ka naman talaga maging masaya dyan at hindi ka asenso dyan, hindi maging komportable yung buhay mo dyan. Ito yung lilipatan mo, ang place na komportable ka, masagana, napakaraming pilak, napakaraming pera. Maapaw sa tabungos ba to? Ayan. Maapaw. Ibig sabihin, napaka-abundant na maging buhay mo. Napaka-masagana sa pera. At napaka-masagana sa prutas, pagkain. Napaka-prosperous. Mayaman na buhay. At mag-alaga ka ng pusa. Kung madami ka ng pagpakain, di ba? Pwede ka mag-adapt ng pusa. So yung mga stray dogs, stray cats. Secured ka na talaga, di ba? Lalo na kung may lupain ka talaga na mapagkuhaan mo ng pagkain, di ba? Na sigurado ka talaga mabubuhay mo yung mga hayop. Ako tumigil na akong adapt kasi wala na ako negosyo ngayon. Noon lang yun kasi nakaluwag-luwag pa ako noon Ngayon, tumigil na ako adapt. Yun na lang, si anakan yung mga pinang-adapt ko. Pero kung ganyan na napakasagana at maapaw, siksikliglig ang biyaya, pwede ka talaga mag-adapt niyan. Kasi kawawa naman yung mga pusa, aso na walang tahanan, walang makain, 'di ba? Malaking tulong 'yan sa kanila. Mag-adapt sila ng tao may puso, mapagmahal at maalaga at papakainin sila ng sapat. Kung sobra-sobra, edi sobra-sobra pagkain. Ayan. Ano pa ang next na mangyayari sa buhay mo niyan? Tingnan natin. Stars and Bear. Both of you ay maging sikat. Pwede maging sikat kasi stars maging famous. Maging popular. Six of Hearts. So, ano to? Or parang Six of Cups, no? Parang, ito yung meant talaga para sa'yo Na you are meant to be together and sisikat kayong dalawa. Makikilala kayong dalawa or else positive yung magiging buhay ninyo. You will be an inspiration sa lahat o sa maraming tao. Yung inggit ay hindi sila ma-inspire sa inyo. Pero yung mga hindi ingitira ay ma-inspire sila sa inyo. Ganun lang yun. Yung inggitira o inggitiro sa buhay niyo ay maging bitter lang yun. Kasi nga, nainggit paano ma-inspire yun? Maging masaya kayo together. Filled with happiness, bliss, and harmony.
there's balance sa inyong pagsasama, sa inyong relationship. Maabot nyo yung tugatog ng tagumpay together. Yan. Ano ang gustong sabihin sa'yo ng person mo na yun? Mag-offer ng huge offer sa'yo. What's with the High Priestess here? Minamanifest niya na hindi na matingga. Na hindi na matingga ang koneksyon ninyong dalawa. Pwede din na ano pati ito hindi na tenga itong person mo. Pati yung senses niya. Nararamdaman ka na niya. Nafe-feel niya na yung energy mo. Kung matagal nang hindi niya nafe-feel yung energy mo, ngayon nafe-feel niya na yung energy mo. Ano pa ang gusto sabihin sa'yo ng person mo na yan? Na mag-offer ng huge offer sa'yo. Attracted siya sa'yo. O maybe patay na patay sa'yo. Patay na patay ba sa'yo yung person mo na yan? Ay, oo nga. Patay na patay nga sa'yo. Talagang passionate siya sa'yo. Talagang on fire, no? Na mag-take na action kasi patay na patay nga sa'yo eh. Oh, clarified by Ace of Wands. Yan ang nagpupush sa kanya na mag-take na action kasi patay na patay nga siya sa'yo, guys. You're a marriage material daw. Nasa'yo ng lahat ng kinababaliwan niya. Ano ba yan? Kinababaliwan kami ng person mo na yan? Tama. Kinababaliwan ka niya na mapangasawa. So, see? Kaya, gustong-gusto niya mag-effort sa'yo continuously. Ikaw ang gustong-gusto niya mapangasawa kasi patay na patay siya sa'yo. Ano pa yung personality mo, pagkatao mo, na naging patay na patay sa'yo ang person mo na yan? Ano kaya? Dahil you are matured, courageous, mature yung mukha, no? Hindi yung mukha ha. Matured na mag-isip, ganon. You're ready. Kasi ready ka na. Sa kung ano yung meant para sa'yo. Ano yung meant para sa'yo? Ito, the star, yan na nga yung meant para sa'yo. Ang sumikat ba talaga yung the star dyan? Pwedeng sumikat. Or, ang makilala. Tama. As a hero. See? As a hero. Oh, hero na, ayan, may heaven and earth pa, oh. As someone na connected sa langit, pwede din ganon. Na, nasa side ng kalangitan, no? Kasi may heaven, no? Oh. Na parang tagapagligtas talaga. Ang alam ko si Jesus Christ lang yan. Yung tagapagligtas eh. Na para bang savior, hero eh. Kasi nagsisave yan eh. Oh. Basta ganon. As a hero, as someone na nagsasabi ng totoo, who shares the truth, who offers freedom, who tells the truth, ganon. Kasi blue eh. Truth. You're courageous to tell the truth, to speak the truth, to share the truth. Pwede ding freedom to set free others from the lies, manipulations of others and the evil forces. Set free others from the bondage. Pwede din ganon. So, depende naman sa mission niyan. Kung ano yung mission mo. Okay.
Um, ano ang naisip parating sa'yo ng person mo na yan? Eto na lang. Para may iba naman. Gusto niyo magkaanak kayo? Queen of Hearts. Ayan o. Yung magkaroon kayo ng baby. Makabuo kayo ng bata. Ayan o. Ayan o. Stork. Na makabuo kayo ng baby. Dahil sa pagmamahalan ninyo. Ganun. Ano pa? Ang nagustuhan sa'yo ng person mo. If you wanna, the hero. Again, lumabas ulit to. And heaven and earth. Kasi, mahilig ka mag-save. Or, you're a hero. Para sa kanya, hero ka. Kung hindi ka man nagsisave ay, basta hero ka para sa kanya. O, you're like a hero. You're a hero para sa kanya. Matapang ka na tanggapin ang obligation, responsibility. Na kunwari ay mag-save ng mga pusa, aso, mag-adapt. Parang hero na din yan, yung ganyan. O kaya mag-save ka ng hayop, tao. Pag nasa langanin, kunwari ay may aso, pusa, o tao man na nalulunod, no? To the rescue ka, ganon. O kaya ay may nasagasaan na pusa. O may pusa na nanganganib ang buhay. Tao man, o pusa, o aso. Basta, o hayop, any hayop. Ay, isisave mo siya. Magro-risk ka para lang ma-save yun. Ganon ang hero, di ba? So, yan. And heaven and earth. Connected ka sa langit, yun ang alam niya sa'yo. Connected ka sa langit, or siguro pala pray ka, maka-Diyos ka, you believe that there is heaven talaga, and you're connected sa earth, sa earth. You're connected sa earth, mother, sa earth din, and sa heaven, sa nature, di ba? Earth and nature. Earth, yung tinitirahan natin. Sa heaven and earth. You're both connected sa heaven and earth. Ganon. Kasi you can actually connect sa earth sa nature. Ganon. And ganon din sa langit through prayers. Di ba? Only good people can do that, na makakonect sa langit. Or, kahit sa prayers. Through prayers, no? Pag nag-pray ka, di ba, merong mga tao na yung mga prayers nila dinidinig. Pag mabuti na prayers, dinidinig yun ng God. Pero kung masama na prayers, iba ang nag-grant niyan. Ano pa ang kinabiliban? Ay, bilib ba sa'yo yung person mo na yan? Bilib nga siya sa'yo. Ano yung kinabiliban sa'yo ng person mo na yan? You are strong. And powerful yung mga chakras mo. Maybe you're energetic as well. Fiery, yung personality mo, yung aura mo. You're powerful. Yung aura mo. And malakas ka nga. Strong. And pwedeng energetic ka talaga. Full of vitality. Yung mga ganito. Full of vitality ka ba? Ay, hindi. Ano lang. Energetic. Energetic. Yan. Energetic. Yan. And ano naman ang nagustuhan pa sa'yo ng person mo na yan? Dito naman sa isang ano. Kasi hindi ka confused. Hindi ka lutang.
Pero actually guys, kahit sino pwedeng makonfuse o parang lutang, lalo pagka binato ng mga spell, no? Impluensyado yung isipan, kaya nga, nire-reveal ko dyan, di ba? Pwedeng maging lutang, o alam niyo yung clouded yung isipan ng isang tao, lalo kung may manang babato sa kanya ng spell. Kahit nga minsan may pangontra pa eh. Kung mahina eh, napapasukan pa eh, napapaklouded pa yung isipan eh, di ba? Oh. Kaya yung mga taong, yung tingin ninyong clouded yung isipan nila, baka biktima ng mga witchcraft yan. Kaya ganon. Hindi ka daw clouded yung isipan mo. Hindi clouded ang judgment mo. Hindi ka unsure. You're sure sa mga sinasabi mo o ginagawa mo. You're not confused. You're not stuck. Ano pa ang kinibiliban sa'yo ng person mo na yan? Ten of Pentacles in reverse. What's with the Ten of Pentacles in reverse here? Na sa kabila ng hindi siguro ganun ka-abundant yung buhay mo ngayon or kasagana, ay hindi ka defensive. Hindi ka na insecure. Ganun pati. Hindi ka na insecure kahit na hindi kompleto yung buhay mo. Kahit hindi prosperous. Hindi ka naging defensive kahit na hindi ka mayaman o kahit na hindi masagana yung buhay mo. Para bang hindi mo ikinakahiya yun, ganon. Oo, hindi mo ikinakahiya yun. So dapat kung ano yung meron tayo, no, huwag natin ikahiya. You should accept the truth na kunwari kung yan ang kinikita mo, yan lang ang buhay, ganyan talaga. Minsan ay dumadaan sa pagsubok ang tao, minsan ay may ups and downs. Pag sinwerte na tuloy-tuloy na yung pataas ng pataas, di maganda, di ba? Pero minsan ay may pagsubok sa buhay kasi. Kaya may ups and down talaga minsan, no? Pero kung continuous na pataas ng pataas, then it's good. As long na nagsisikap ang isang tao at wala na mga pamisti sa kanya ng mga witchcraft, schemes and deceit ng iba, aasenso at aasenso yung tao na yan. Basta masikap, masipag, di ba? Madiskarte sa buhay, hindi nang lalamang, hindi nang lalansi sa kapwa, o di ba? Ano pa ang nagustuhan sa'yo ng person mo na yan? Na mag-offer ng huge offer sa'yo. Emperor. You are strong. Determined. Courageous. So, color blue. Positive. The color golden yellow. Red. This is a sign na you're brave. Yun ang gusto niya din sa'yo. You're brave, strong, full of strength. Hindi nila mamanipula yung isipan mo. Yun ang pagkakilala niya sa'yo. Pero remember, merong mga scheme and deceit ngayong iba. Kaya kung minsan, no, kung naka-experience kayo na naging clouded yung isipan ninyo, pwedeng pinapaklouded ng iba yan. Or pwedeng mga hindi natin nakikita. Pwedeng yun ang magpa-clouded sa isipan ninyo na mga nilalang na hindi makita, no? Udyukan kayo. O kaya ay mga tao din na nagsisend ng spells. Ay, yun, numero 1 na papaklawda ng isipan ng iba. It's their scheme and deceit. It's their manipulation. Pero,
Matibay ka daw na hindi ka nila namamanipula. Hindi ka nila napapahinto. Hindi ka nila nakokontrol. You're in control of your own life. You are strong as a person. You're powerful. No? Powerful yung personality mo. May authority. Maybe you're also good sa mga hayop, like dogs. Kahit na may mga challenges, ay hindi ka nag-give up. Yan. At mas lalo ka lang naging matibay, no? So, yan. Madami ba ang nagkakagusto sa'yo? Oo, madami. At gusto pa ata mag-take ng action itong mga nagkakagusto sa'yo. Ano bang nagustuhan sa'yo ng mga tao na yan? Na nagkakagusto sa'yo? Ay, takpan ko. Bad. May integrity ka. Panindigan ka sa kung ano yung tama. Kung ano yung right. Kung ano yung pinaniwalaan mong tama. Sa ganun may integrity ka, you're brave to stand up for what is right. Search for the word integrity na lang. Ano pa? Madami pang person o mga tao ang bilib sa'yo. Madami. Bakit? Ano yung kinabiliban sa'yo ng maraming tao? Siyempre, makakilala yan sa'yo. Kasi, empathetic ka, kind-hearted, loving, caring, affectionate, understanding, soft-hearted, mapagmahal, pwede din ganun. And may empathy ka. Yan. Ano pa yung kinabiliban sa'yo ng maraming tao? Siyempre, mga nakakilala yun sa'yo, ha? Ayan talaga, maawain, may empathy, matulungin, ganun. May ka mag-offer ng tulong, maybe pagkain, ayan. So, ayan. Ito na lamang for collective reading.